Tanungin niyo po ang inyo pong katabi kung handa na siyang makinig ng salita ng Diyos. Amen. Sige po, tanungin po ninyo, huwag kayong magsalita sa hangin. Sige po, handa ka na ba? Okay. Ayan, handa ka na ba makinig ng salita ng Diyos? Ayan, so praise God. Hallelujah. So yung mga nasa online, I would encourage everyone po, yung mga nasa online, do share our live streaming. Ayan, kung sino man po yung mga nanonood po dyan, i-mention po ninyo ang inyo po mga kapatid, ang inyo po mga kaibigan, yung mga walang panahon na makapunta ngayon in physical, i-mention them in online service that we have. We believe magiging blessing po ang umagang ito, ang sermon po na ito sa bawat isa po sa atin. So praise God, and I wanna appreciate lahat po ng mga pamilya, lahat po ng mga individual na nagjo-join po sa ating pong prayer and fasting. So, pang ilang days na po tayo? Pang 10 days na po tayo ngayon. Ayan. So, mamaya po, napakalapit lang ng schedule. Mga taga-Purok 3, dito lang po tayo kay Tatay Junior, Nanay Marilyn. So, awa na invite lahat po ng taga-Duyay, taga-Tugos. Dito po tayo magsama-sama sa bahay ng ating pong kapatid sapagkat may kapangyarihan po si Lord sa pamamagitan ng mga pananalangin. Amen? Amen, parang di po kayo naniniwala. May kapangyarihan po si Lord sa magitan ng pananalangin. Amen. So, actually wala sa prayer kundi nandoon sa pinapanalanginan natin. Kasi lahat naman nagpipray, Muslim nagpipray. Lahat po nagpipray, mas matitindi pa nga sila. Pero magkakatalo, kanino ba tayo nagpipray? Okay? Kaya si Jesus ang may kapangyarihan sa magitan ng ating mga panalangin. So kaya I am encouraging everyone na makiisa po kayo. Hindi natin kaya ang mamuhay. We cannot sustain 2026 sa physical lamang na lakas po natin. So, kaya tayo po ay nagdi-deny ng ating mga sarili. Tayo po ay nakikipag-ayuno ng 21 days po yan. So we will just skip a meal sa loob po ng isang araw. So pwedeng isa, pwedeng dalawa, pwedeng buong meal po. Ayan. So again, I want to welcome everyone sa ating pong new series, pang third or actually pang second week pa lang na lesson. Kasi no ating first week ay vision casting. So this is week 2 pa lang talaga, pero ang week natin, week 3 na. Okay? So sabay-sabay po nating basahin ang title po ng ating pong lesson ngayon. 1, 2, 3, basa. Ayan, may ilalakas pa yan. 1, 2, 3, basa. Faith and fire. Okay, nasa series po tayo ng Your Next Level of Faith. Ayan, sabay-sabay nating sabihin. 1, 2, 3, go. Your next level of faith. Mas malakas, faith. Your next level of faith. So week 1, we address yung ating title nakaraan, Lord, help my unbelief. Ayan. So we teach you a song. Nagturo po kami ng kanta po sa inyo. Lahat ng mga unbelief natin. At ano po ang kalaban ng pananampalataya sa mga nakakaalala pa? Ano po ang kalaban ng pananampalataya? Yung mga nakikita. Okay? Yun po ang kalaban, hindi muna unbelief. Ang kalaban muna ng pananampalataya ay yung nakikita mo. Sakit, nakita mo. Kawalan, nakita mo. Laman ng bigas, nakita mo, naramdaman mo. Laman ng ATM, sino po may mga ATM pero walang laman? Okay? Pag-check mo, walang mapasok. Sinong may GCash? Pero 3 pesos na lang ang laman. Okay? Nakita mo. So, it is converted into unbelief. Kaya nga sabi ng Biblia, mag-focus tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kasi lahat ng makikita mo, it can affect you. Nung Sunday nga, seryoso po kayo, pero sinayawan kayo ni pastor. Ngumiti kayo. So, we therefore conclude, everything na nakikita natin, it may affect you. Lalo naman ang sakit, lalo naman ang kakulangan, lalo ang kahirapan, utang, sabihin natin, kahinaan. Pag nakita natin ang mga bagay na yan, at pag hindi mo nabantayan, it will convert into unbelief. Kaya ang sabi ng Biblia, mag-focus tayo sa mga bagay na panglangit, hindi ang mga bagay na panglupa. Mag-focus tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Kasi yung mga bagay na nakikita ay may katapusan, nabubulok, nasisira, madidismaya ka. Pero yung mga bagay na hindi nakikita, sabi ng Biblia, ay pang walang hanggan. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 7 na pinag-usapan at pinag-aralan din natin,
we are living by faith, not by... Ulitin ko po, sabayan niyo ako, sabi ng 2 Corinthians 5:7, we are living by faith, not by sight. So ibig sabihin talaga, ang kabaliktaran ng pananampalataya ay yung iyong nakikita. Ang kalaban talaga ng pananampalataya ay yung nakikita. When we talk about sight, it talks about physical. Sabihin natin malakas, physical. Mas malakas, physical. We are living not by sight. So para bang sinasabi ng Scripture, we are not living by physical. And most of the people today, even Christians, ay nakasandal sa mga physical. Pag wala ng ganito, hindi na magpapatuloy. Kapag nakita yung ganito, ayaw nang magtuloy-tuloy sa paglilingkod. But if we will check our Bible, ang sabi ng Biblia, we live by faith. Mas malakas, faith. Mas malakas, faith. We live by faith, not by sight. Sight means physical and faith means spiritual. So ibig sabihin, kaya sabi ko po sa inyo ng mga nakalipas na mga buwan, mga linggo, hindi ka laman na nilagyan ng spirito. Ang katotohanan, espiritu ka na nilagyan ng laman. Yun ang katotohanan, mga kapatid. We are living in the Spirit. Kaya sabi ng 1 John chapter 5 verse 4, unang 1:5 verse 4, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa magitan ng ano daw po? Pananam. Mas malakas, pananam. Napagtagumpay na ang sanlibutan at tayo po ay nagtagumpay na, gamit po ba ang physical? No. Gamit ang pananampalataya. Pananampalataya is spiritual. Sight is physical. Faith is spiritual. Sabi ng verse 5, kayo lang, 1, 2, 3, basa. Okay, dapat magaling kayong tumiming. Okay? O, ako na lang. Si Jesus, sabi dito, ang sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Sino po ang mga anak po ng Diyos? Amen. Sino po naniniwala na si Jesus ay anak din ng Diyos? Amen. So mga kapatid, ulitin ko po, you can't sustain your 2026 if you are not living in faith. Period. You cannot sustain this year. Pangatlong linggo pa lang tayo, pero yung katabi mo, parang 3 taon na pong lumalaban sa buhay. Tama? Patatlong linggo pa lang tayo mga kapatid, pero napakadami na nating naranasan. Yung ilang mga kapatid natin ngayon nasa ospital. Yung ilan mga kapatid nasa banig ng karamdaman. Yung ilan sa inyo mga kapatid, hindi alam kung may pambaon pa bukas. Tama po ba? Parang, ano lang po, sustain lang, parang sakto lang. Pang 3 linggo pa lang yan, mga kapatid. Ilang araw pa bago magpasko. Amen? So again, kung itatry mong labanan or makipagsapalaran, mamuhay sa mundong ito using physically, using ang sarili nating mga laman, lakas natin mga kapatid, you cannot make it. Sabi mo sa iyong katabi, you cannot make it. You cannot. Hindi mo kaya. Hindi mo kakayanin. Because mga kapatid, ang buhay sa mundong ito ay hindi lamang physically. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, nakikipaglaban tayo. Efeso chapter 6 verse 12. Hindi sa mga tao, kundi sa mga pinuno, mga may kapangyarihan, mga tagapamahala ng kadiliman na umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. So mga kapatid, yung kalaban natin hindi physical, spiritual. Tapos ikaw, mga kapatid, mamumuhay ka ng labas sa spiritual, ng labas sa pananampalataya, hindi mo talaga kakayanin. Church, I am encouraging you today na wag kang lumakad ng 2026 gamit ang physical na kapamaraanan. You cannot make it. Hindi mo kaya. Hindi ka magtatagumpay, hindi ka makakarating sa pupuntahan mo. Ang kalaban natin mga kapatid, hindi mga tao. Actually, sabi ng Scripture, mga pinuno, may mga posisyon, mga may kapangyarihan. Tapos mamumuhay ka ng physical, you cannot mga kapatid. Hindi mo kaya.
Sa mga tagapamahala ng kadiliman, may mga posisyon niya, no? Na umiiral sa sanlibutan ito. Kaya minsan para bang ginawa ko naman ito, in-apply ko naman ito, yung alam mong kapamaraanan ng mundo, pero at the end of the day, malungkot ka pa rin. At the end of the day, feeling victim ka pa rin. At the end of the day, feeling failure ka pa rin. Bakit? Ang gamit ng marami mga kapatid, they are living by sight. Living it physically. Pero ang sabi ng scripture, we are not living by sight. We are living by faith. We are living by faith, mga kapatid. Faith means spiritual. Hallelujah. Mapapagtagumpayan mo lang ang mundong ito kung mamumuhay ka, kung lalakad ka sa spirito. Period. Hallelujah. Kaya ang sabi ng Galatia chapter 5 verse 16 hanggang 17, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo sa spirito at hindi ninyo pagbibigyan ang pagnanasa ng laman. Hindi nyo didisiplinahin ang laman, hindi ganon. Ang una nyong gagawin, you will walk in the spirit so you will not fulfill the lust of the flesh, sabi ng scripture. Minsan, pinipilit natin sa ating kapamaraan ng pisikal. By sight, didisiplinahin dito, organize dito, plano dito, plano doon. At the end of the day, bumagsak ka pa rin. May kausap po ba ako mga kapatid? At the end of the day, talunan ka pa rin. Bakit? Mga kapatid, the verse and the Bible, the Word of God, is giving us encouragement today na we must live in the Spirit, we must walk in the Spirit. Kapag tayo ay lumalakad sa Spirito, mga kapatid, mamamalayan mo na lang, you are not fulfilling the lust of your flesh. Kapag lumalakad ka sa Spirit, kahit ang dami mong mga nakikita, ang daming ino-offer ng kaaway by sight, physically, hindi mo papansinin bakit you are filled by the Holy Spirit. You are living by faith. Faith is spiritual. Faith is spirit, mga kapatid. So ngayon, what is the practical thing to do? You need to choose. Hindi po ako ang pipili sa inyo, mga kapatid. Maaring mangaral lang ako every single Sunday. Maaring magkausap lang tayo isang beses sa isang linggo. Maaring dumalo ka lang ng mga gawain 2 beses ang linggo. Pero mga kapatid, ikaw pa rin ang pipili paano ka mamumuhay. Mamumuhay ka sa mga nakikita, physically, kahirapan ng buhay, korupsyon sa Pilipinas, nasa pagpili po natin, mga kapatid. At lahat ng pipiliin po natin, may consequences sa buhay po natin. Palagi mong piliin yung nakikita mo. May kaugnayan yan sa pananampalataya mo bukas. Piliin mong lumakad sa Spirito, makikita mo yung epekto niyan sa buhay mo, even sa araw ng bukas. What is the practical thing to do? Choose whether you will walk on the Spirit or you will walk on flesh. You will live in faith or you will live in sight. Saan po kayo, mga kapatid? Kaya para bang sinasabi ng Panginoon ngayon pong umaga, we need to focus in the Spirit. Sometimes, hindi lang sometimes, most of the times, marami po, mga kapatid, even tayo po na nagagamit ng Panginoon, we're living by sight. Mas pabigitan natin, we're living by the flesh. Then nag-expect tayo na malakas tayo, nag-expect tayo na tayo ay okay sa harap ng Panginoon, and yet, kung i-evaluate natin, most of our days, most of our weekdays, mga kapatid, we're living by our flesh. We're living by our sight. Kung ano yung nakita natin, kung ano yung in-offer ng mundo, kung ano yung kapamaraanan ng mundo, yun ang alam po natin. Somehow, sinasabi ng Spirit ngayon sa atin, anak, give me time. Magbigay ka ng oras sa Spirito. Yun yung sinasabi, mga kapatid. You need to live in the Spirit. Again, you need to walk in the Spirit. You need to worship in the Spirit. You need to pray in the Spirit.
Pero sometimes, or most of the times mga kapatid, mas lamang ang pamumuhay ng mga Kristiyano sa laman kaysa pamumuhay sa Espiritu. And yet, he is claiming he is a child of God. Pag ikaw ay nagkiklaim na ikaw ay anak ng Diyos, pag ikaw ay nagkiklaim na ikaw ay Kristiyano, ibig sabihin ikaw ay Espiritu. Ikaw ay namumuhay sa Espiritu. Pero marami pong mga nagkiklaim na Christian sila, where they are living most of their lives, ng kanila pong week ng kanila pong buhay, days ng kanila pong buhay, sila po ay namumuhay sa laman, sa mga bagay na nakikita. Ayaw sa ganito, ayaw sa panalanginan. Kaya nga ang pag-aayuno mga kapatid sa tolo, ang ayaw ng marami. Ang lapit-lapit na, kapitbahay na lang. Pupunta ka na lang, makikinig ka. Oo po. Kasi bakit mga kapatid? Praying and fasting is spirit. Pagtanggi ng pagkain para hindi pakainin yung laman po natin. Kaya ayaw. Punta kayo ng marami mga simbahan, ang pinakamaunting attendance mga kapatid, prayer meeting. Pero pag mga outing, medyo marami. Mga kainan, anniversary, punong-puno ang church. Pero check mo ang mga simbahan sa Marinduque, huwag na tayong lumayo, sa prayer meeting. Bilang na bilang. So, ayaw natin mamuhay in the spirit, in faith. Again, when you talk about faith, it talks about spirit. When you talk about sight, it talks about the flesh, yung physical. Alos lahat kung obserbahan natin, ayaw natin ng panalangin, ayaw natin ng pagsamba, ayaw natin ng pagising sa umaga. Pero ang lahat ng mga bagay na yan, mga kapatid, is feeding our spirit. And yet, ayaw po natin, mga kapatid. Tapos magtataka tayo, bakit kaya ako nawawala na naman sa Panginoon? Bakit kaya ako nanghihina na naman? Bakit paulit-ulit? Mga kapatid, kahit papaano may alam ka sa kalagayan mo. Kaya nga, pinag-uusapan natin ngayon, wala na, tinanggal ko na yung sight. Nung nakaraan, pinag-uusapan natin madalas yung sight. Tinanggal ko na yung sight, mga kapatid. Pinag-uusapan natin, faith and spirit. Para spirit yan, mga kapatid. Para spiritual yan. Ang title ng pinag-uusapan natin, kung medyo na-late ka ngayong umaga, faith and fire. Para spirit yan, mga kapatid. Faith and fire. F and F. Dalawang F. Faith and fire. Faith, spirit. Fire, lalo yan, mga kapatid. Spirit, pananampalataya, at apoy. It is both spiritual, mga kapatid. Kung yung last Sunday, pinag-usapan natin, it talk about yung sight, kung ano yung nakikita natin, nagko-convert siya sa unbelief. Ngayon, wag na muna natin i-touch, mga kapatid. Let's talk about yung dalawang spiritual na bagay, faith and fire. So, anong ibig sabihin, mga kapatid? Faith comes from the Lord, while fire comes from what you do for the Lord. Ito, i-take note mo yan. Dandahanin ko lang para makuha mo. Faith comes from the Lord, while fire comes from what you do for the Lord. Sa Tagalog, yung pananampalataya daw nanggagaling kay Lord. So, ibig sabihin, sa Word of God. Kasi yun na yung hawak natin. Yung pananampalataya, galing kay Lord. Yung apoy naman, galing doon sa mga ginagawa mo para kay Lord. Nagigets niyo po ba, mga kapatid? Ulitin ko in English. Faith comes from the Lord, while fire comes from what you do for the Lord. Yung pananampalatayang galing sa Biblia, actually hindi yan galing sa iyo o sa mga ginawa mo, sa mga pagdinay mo, hindi, mga kapatid. Ang pananampalataya na taglay-taglay mo ngayon ay galing sa Panginoon. Kung tinanggap mo ang ating Panginoon, kung may pagkaunawa ka sa ating Panginoon, walang duda, may pananampalataya ang aking mga kasama ngayong umaga. Sige, just to confirm lang yung katabi mo, sabihin mo para ma-encourage lang yung katabi mo, may pananampalataya ka ha? O sige, sabihin niyo po, may pananampalataya ka. You have the faith. Lalo sa mga taong nakaunawa sa ginawa ni Lord. Okay? Diyan galing ang ating pananampalataya. Kaya nga sabi ng Biblia, kung hindi namatay, kung hindi bumangon o kung hindi nabuhay si Jesus, baliwala lahat ng ating pananampalataya. So yung pananampalataya, sa madaling salita, galing kay Jesus. Period.
Sino po ang may Jesus sa buhay? So, ibig sabihin, may faith ka. And the bad news is, that is not enough. Ang masamang balita, hindi sapat yun mga kapatid. Kailangan, yung faith na meron ka, anong gagawin? Doon sa title, ay apoyan. At yung apoy ay manggagaling sa mga ginagawa mo para sa Diyos. So listen to this, dito na tayo magkakatalo. Lahat halos ng aking kaharap ngayong umaga ay may pananampalataya. Amen po ba? Pero hindi lahat maapoy. Hindi lahat mainit. Hindi lahat nakakapaso. Hindi lahat nagdadala sa resulta. Fire will bring you result sa inyo pong buhay. Kaya again, having faith is not enough para masustain ka ng 2026. Kung yung pananampalataya ay galing sa ating pong Panginoon, mga kapatid, yung apoy naman ay galing sa mga ginagawa mo para sa Panginoon. So question, ngayong linggo, ano po ang inyong mga ginawa para sa Panginoon? If faith comes from the Lord, walang duda, wala tayong bahagi mga kapatid, ibig sabihin na unawaan natin, natanggap natin yung pananampalataya, ang challenge mga kapatid ay hindi lang magkaroon ng pananampalataya, kundi maapoy, mainit na pananampalataya. Tandaan niyo po ito. Kapag tumigil kang gumawa para sa Diyos at para sa Kanyang kaharian, di mo mamalayan, unting mawawala yung pananampalataya ba? Hindi. Nandun pa rin. Kaya hindi mo pwedeng husgahan, wala ka namang pananampalataya. Meron. Hindi lang mainit. Hindi nyo pwedeng sabihin yung katabi mo, walang pananampalataya. Wala kang pananampalataya naman. Ang tagal mo na search, wala kang pananampalataya. Meron. Ang problema, matagal ka nang hindi gumagawa para sa Diyos. Marami kang ginagawa pero walang kaugnayan sa Diyos. Ulitin ko, ang apoy ay makukuha mo lamang sa mga bagay na ginagawa mo patungkol sa Diyos at para sa Diyos. Personal and His kingdom. Pag tinigil mo unti-unti ang iyong mga ginagawa para sa Diyos, pwede nyo pong tingnan din yung isang bagay, mga kapatid, or kahit gumagawa ka para sa Diyos, pero hindi inyong pinapagawa ni Lord, nakakapatay din ng apoy. Ulitin ko. Nakakapatay ng apoy unti-unti yung wala kang ginagawa kay Lord. Sa kingdom niya, personally, para sa kanya mismo. Yung sa kingdom, ministry. Yung para sa kanya mismo, your personal. Yung altar na meron tayo. Personal altar. Yung prayer life mo, Bible reading mo. Pag unti-unti mong tinanggal yan, pinalta ng mga bagay na nakikita mo, pang mundo, mga panglaman, pang flesh, hindi mo malayan, unti-unti may pananampalataya ka, pero walang apoy. Malamig. Pastor, bakit gumagawa naman ako para sa Diyos? Pero bakit wala pa rin pong apoy? Ang tanong, nilalakaran mo ba yung dapat mong lakaran? Kasi malamig ka pa rin, posibleng-posible. Kahit sobrang busy mo sa ministry, kung hindi naman yan yung pinapagawa ng Diyos sa iyo. Yan yung mga dahilan, mga kapatid. So lahat ngayong umaga, tingin po kayo sa akin, may pananampalataya kayo. Walang duda. You have faith. Touch natin yung pangalawa. May apoy ba? Parang nakasimangot po kayo sa akin. Tinuturo ko lang po yung sinasabi ni Lord. You have faith, but the question is, where is the other F? Is there any fire, mga kapatid? May faith, pero hindi mainit. So ngayon, kahit papaano, sino pong aamin? Kahit may faith ka,
pag hindi mainit, parang wala na ring saysay. Ulitin ko ha. Sino pong nakakaranas na kahit alam mo sa iyong sarili, pag dumating si Lord, makakasama ka naman eh. Alam mo yon. Pero dahil wala ng apoy, dahil wala ng init, alam mo rin sa iyong sarili, parang walang saysay yung aking pananampalataya. Ang hirap pong paniwalaan ang mga bagay na hindi nakikita. Pag namatay yung apoy, mga kapatid, ang sunod na maapektuhan, yung isang F. Pag namatay yung unang F, ano yung pangalawang F? Yung fire. Ang sunod na maapektuhan, yung isa pang F, yung faith. So pag hindi ka nag-aapoy, mga kapatid, apektado yung faith. Ay yung faith pa naman, ang sabi ng scripture ay paninindigan natin na mangyayari yung ating mga inaasahan. Paniniwala natin na mangyayari yung mga inaasahan natin. At paninindigan natin, paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. So kung babasahin mo yung Hebrews chapter 11, nandun lahat yung dinulot ng pananampalataya, kay na Abraham, kay na Enoch, lahat po ng mga heroes of faith, andun lahat. Nilista doon kung ano yung naging resulta ng pananampalataya. Kung wala ng fire doon sa faith, mga kapatid, paano mo ngayon paniniwalaan gamit ang pananampalataya yung mga bagay na hindi nakikita? Kaya ang hirap maniwala, mga kapatid, doon sa mga bagay na hindi nakikita kung hindi ka na maapoy sa pananampalataya. Yan ang katotohanan. Ang hirap paniwalaan sa spiritual na kalagayan, ang mga pangako ng Diyos. Kasi ang katotohanan, walang apoy doon sa iyong pananampalataya. Sinong aamin? Ang hirap magsalita kahit gifted ka in speaking, pag wala kang apoy, ang hirap magsalita. Even simple opening prayer. Kapag namatay ang apoy, ang hirap mag-opening prayer. Nandiyan kayo, mga kapatid. Simpleng pagpapatotoo na lang, lilibot sa small group natin. Pansinin niyo, mga kapatid, pangatlo ka, nasa padalwa, kinakabahan ka na maigi. Kasi hindi mo alam kung anong sasabihin, pero 5 taon ka ng Kristiyanong nagpapatotoo. Pero dahil namatay yung apoy, pag malapit ka na, hindi mo alam ang iyong sasabihin. Hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Bakit, mga kapatid? Wala bang faith? Merong faith, mga kapatid. Ang problema, walang apoy. Yung apoy, mga kapatid, ang nagpapaypay, ang nagpapainit, mga kapatid, doon sa pananampalataya. Yung pananampalataya naman ang nagbibigay sa atin na paniwalaan natin yung sinasabi ng Scripture. Pag nawala yung apoy, mga kapatid, yung ginagawa natin everyday sa mga kapwa ko lingkod, kabigatan sa iyo na dapat ay kagalakan pag nawala yung apoy. Yung paggising ng madaling araw, hirap yan para sa iyo. Parusa to, pastor. Pag nawala yung apoy. Kaya ang problema, minsan ina-atake natin yung faith. Pero ang problema pala ay hindi yung faith. Ang problema pala, yung apoy doon sa pananampalataya. Ang hirap mag-show up sa mga gawain, actually. Mararanasan nyo yan. Pag malamig na ang iyong pananampalataya, ang hirap magpakita sa mga gawain. Naranasan niyo po, mga kapatid? Tayong lahat. Kahit po, pastor, pag nawala yung init ng pananampalataya, mapapaisip ka na, bakit ba ako nagpastor? Pag nawala yung init sa pananampalataya. Naranasan nyo na po, biglang nagtanong si pastor, taas ang kamay ang mga ligtas. Nangihina ka nung panahon na yon. Sinong amin, hindi ka makataas? Naranasan nyo na? Si pastor biglang nagpataas. Sige nga po, taas ang kamay ang mga ligtas, mapuntang langit. Nung panahon na yon, malamig ang pananampalataya mo. Ang hirap mong tumaas kahit alam mo naman na nasa iyong kaligtasan. Totoo. Walang problema sa faith. Ang nakikita kong problema, mga kapatid, wala nang apoy yung faith. Isusustain ni Lord, mga kapatid, yung faith natin. Pero we need to sustain our fire sa Panginoon. Gumawa ng mga bagay para sa Diyos. Gumawa
ka mismo sa Diyos. Yan po mga kapatid ang pwedeng pagsimulan ng apoy na meron po tayo. Kaya ang hirap pagalingin ng taong may karamdaman kung ang totoong problema ay hindi pisikal, spiritual. Minsan, ang hirap ma-encourage, kala mo may mga pinagdadaanan lang, pero ang katotohanan, ang malala pala sa kanyang buhay ay hindi yung sugat niya sa braso. Hindi yung nabalian siya. Hindi yung namaga yung tuhod niya. Ang malala pala sa kanyang karamdaman, yung kanyang malamig na pananampalataya. That is the reality of many churches today, mga kapatid. Kaya nung ika-day 5 ng prayer and fasting, nagbaba si Lord ng isang kataga, house your altar. Hindi ko alam kung nailagay po dito. Nagbaba po ng isang kataga si Lord, house your altar. Day 5 sa Curifas office, pinag-usapan, binaba ni Lord about altar. Ika-day 6, habang ako ay nakahiga at nagamuni-muni, biglang tinanong sa akin ni Lord yung how is your altar? How is your altar? Sa Tagalog, kumusta ang iyong altar? Then binaba pa ni Lord ng isang kataga, house your altar. Ibahay mo ang iyong altar. Gusto ko kong tanungin sa inyo yung unang house. Kumusta ang inyo pong mga altar? Kumusta po ang inyong altar sa Panginoon? Ito yung lugar kung saan tayo pwedeng pag-apuyin ng ating pong Panginoon. Ito po yung lugar kung saan nasusunog yung mga handog. Ito po yung lugar, mga kapatid, na merong pagsasakripisyong nangyayari. Ito yung lugar kung saan nagbubuhos tayo ng luha para sa Panginoon. I wanna ask this question to you. How's your altar? May nangyayari pa bang pagsusunog sa altar? I prepare a gatong. Sabi ng scripture, mga kapatid, kada umaga, huwag niyong hayaan na mamatay yung apoy, lagay niyo ng gatong. Mga kapatid, may gumigising pa po ba ng madaling araw para gatungan yung altar? This is your altar. And this is your prayer life. Na habang kada umaga pagising natin, ito yung nangyayari. Nilalagay mo ng gatong ang iyong altar. Mga kapatid, hindi mahirap paapuin to ni Lord. Kasi sabi ng Biblia, He is our consuming fire. Siya yung Diyos na tumutupok. So ang gagawin lang ng mga mananampalataya, gigising na madaling araw, pupunta sa altar at gagatungan. Mga kapatid, hindi ito patungkol sa kahoy. Patungkol ito sa personal mong relasyon sa Panginoon. Kumusta po, mga kapatid? Sa church pwede. Corporate pwede. Kaya binaba sa akin ni Lord, house your altar. Ibahay mo ang iyong altar. May lakas sa Sunday service. Ilang oras tayo dito? From 7:30. Dapat. Pero nilalamig pa yata ang marami, 8 na tayo nakakapagsimula. Pero pilitin natin na 7:30. Hanggang 9 or hanggang 10, mga kapatid, Sunday service is not enough. May fire dyan, mga kapatid, pero hindi enough. Yung ating corporate prayer and fasting is not enough also. Kaya ang sabi ni Lord sa akin, dalin mo sa bahay yung altar. Naalala nyo, mga kapatid, na meet ni Zaccheo, si Jesus, in-encounter mismo ni Jesus si Zaccheo. Saan pong lugar yon, mga kapatid? Sa daan. Pero hindi pumayag si Jesus sa encounter niya kay Zaccheo na manatili yung encounter sa daan. Ano pong next move ni Jesus? Saan dinala? Sa bahay. Kasi ang totoong encounter, ang totoong revival, mga kapatid, nangyayari sa loob. Kaya yung mga active sa Dawn Watch at wala kayong personal, mga kapatid, hindi pa rin kayo isusustain yan. Dumadalo ng Dawn Watch, pero walang personal, walang house na tinatawag, hindi pa rin, mga kapatid, tayo isusustain. Ang message sa ating ngayong taon ng ating Panginoon,
Dalin mo yung apoy. Magsimula ka ng apoy doon sa mga tahanan na meron tayo. Hallelujah. And most of the Christians today, wala na. Para tayong, sabi ni Kuya Mari kagabi, para tayong mga walking dead. Yung lumalakad tayo, pero patay tayo. Maraming akala natin, mga kapatid, buhay pa tayo, okay pa tayo. Pero once na hindi mo pinariority ang altar, hindi mo alam, patay ka na spiritually. Yet, nandito ka, you're listening the word, nakabihis tayo ng maayos, pumapalakpak tayo, pero ang katotohanan, patay na tayo sa harap ng ating pong Panginoon. Bakit ang unang namatay o ang unang wala? Yung apoy, yung gatong. Mga kapatid, kailan nyo po huling ginatungan yung altar na mga meron po tayo? I believe every one of us, may mga altar tayo. May mga place tayo ng worship. May mga place tayo ng mga personal prayer. Pero ilang buwan mo nang hindi nabibisita. Ito yung masakit. Ilang taon mo na hindi nabibisita. Church, this is the prerequisite of all the ministry. I'll repeat it. Church, this is the prerequisite of all the ministry. Yung altar po natin. Kapag nilagpasan mo yung altar, mga kapatid, maaring magkalat ka sa paglilingkod. Maaring hindi ka tumagal sa paglilingkod. Maaring marami kang makita na pangit na magdulot sa'yo ng negatibo sa paglilingkod. Kaya bago pumunta sa paglilingkod, bago simulan ng araw, bago magpakatatay, bago simulan ng pagiging nanay, everyone, you need to visit daily your altar. Dalhin yung kahoy. Ito physical lang to, mga kapatid. Pero ano yung kahoy natin? Our prayer life. Yung iyak natin sa Panginoon. Merong mga platform, ginawa ang church na ito, mga kapatid, for you to attend, for you to cooperate, para masustain yung apoy. Marami sa atin, kala natin okay yung buhay natin. Hanggang dumating ang bagyo ng buhay natin, hindi tayo masustain. Because ang unang wala, yung apoy doon sa mga altar. Yung mga pangsarili nating gatong, mga kapatid. Again, I will repeat this again and again. You cannot sustain your 2026 without your personal altar to God. Maaring physically, buhay ka, pero ang pagod ng buong isang taon ulit, naramdaman nyo po yun. Daming stress ng buong taon ulit kung hindi mo idadaan sa altar, mga kapatid. Minsan, dahil hindi natin kayang gawin, we cannot make it, we will just fake it. Nandyan po kayo, mga kapatid. Dahil we can't make it, hindi natin kayang gawin, dadayain na lang natin. We will fake it, mga kapatid. At napakadaling mandaya sa loob ng ministry. Tumugtog ka lang dito, feeling mo bawing-bawi ka na kay Lord. Tama? Yung makasimba ka nga every Sunday, feeling mo, okay na. Makasama ka sa gawain, makabagbitbit ka ng gitara at makapagbuhat ka ng mga speaker, feeling mo, ang dami mong naambag. Madali pong dayain ang apoy. Hanggang sa idaan tayo, mga kapatid. Alam niyo po, dito pwede nating madaya, sa totoo lang. Pero ang mga mananampalataya, sa mga hindi pa nakakaalam, bago mo tuluyang maranasan ang presensya ng Panginoon sa kalangitan, you will face His judgment. Ulitin ko po. Sa mga hindi nakakaalam ng doktrina na ito, sa mga mananampalataya po, bago mo tuluyang maranasan ang kalangitan, ang inanda sa iyo ng Panginoon, you will face your judgment. Yung mga judgment sa mga Kristiyano. Ano pong tawag? Bema seat of Christ. Judgment. Sinabi po ng Biblia yan, mga kapatid. Yung isang judgment, ang tawag, Great White Throne. Yun yung final judgment. Hindi tayo doon. Yung doon, mga kapatid, yun yung mga hindi mananampalataya. Sila ay husgaan at itatapon doon sa dagat-dagatang apoy. Pero may isang judgment sa mga Kristiyano na ang tawag, Bema seat of Christ, judgment. Lahat tayo ay sasalain ng ating Panginoon, lahat ng ating ginawa. Ang sabi ng Scripture, unang Korinto chapter 3 verse 12 hanggang 15,
Ito yung sinasabi ko. Kung hindi nyo to alam, magbukas nawa ng isip ang talatang ito para sa inyo. May nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. 13. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahayag sa magitan ng apoy pa rin kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Tayo po itong verse na to, para sa mga Kristiyano to. Hindi ito sa mga hindi Kristiyano. Kung tinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, so kada isa, itetest ni Lord sa fire. So sabi dito, kung ang tinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. So after judgment, pag hindi nasunog, mayroong awarding na mangyayari. May mga korona na ibibigay sa iyo. May rewarding sa langit, mga kapatid. Ngunit, eto na po, kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Ligtas naman. Pero ang sabi ng scripture, para siyang nagdaan sa apoy. Sa judgment na to, mga kapatid, harap tayong lahat. Mapapastor, mapa-church leaders, mapapag-gitarista, worship leader, lahat ng ating ginawang paglilingkod. And I believe ito yung ibig sabihin po nun, mga kapatid. Pwede ka namang maglingkod na malamig ang iyong pananampalataya. Tama? Pwede. Pwede ka namang maglingkod kahit may compromise kang ginagawa sa iyo pong buhay. Pwede kang maglingkod kahit hindi ka na nag-aapoy. Pwede kang mag-show up kahit wala ng fire. Pero mga kapatid, yung ating lahat ng ginagawang paglilingkod, bago natin tuluyang maranasan ang inihanda ng Diyos para sa atin, dadaan tayo sa isang judgment. Bema seat of Christ judgment ng tawag, mga kapatid. At lahat ng ating ginawa, iaalay po doon. Maaring mapeke natin dito sa mundo. Maaring mapeke natin sa harap ng ating pastor. Maaring mapeke natin sa loob ng mga ministeryong meron tayo. Pero mga kapatid, sa apoy ni Kristo sa kalangitan, sunog daw ang lahat ng mga nagtayo sa ibabaw, sa mga mabababaw. Anong sabi? Mga kahoy, dayami. Ano pong sabi, mga kapatid? Dalawang uri yan eh. Damo, kahoy o dayami. Yun yung unang set. Yung pangalawang set naman, ginto, pilak o mahalagang bato. Pansinin po ninyo, saan matatagpuan yung ginto, pilak at mahalagang bato? Sa ilalim. Saan matatagpuan yung kahoy, damo o dayami? Sa ibabaw. Kaya kababawan, mga kapatid, ang maglingkod ng wala palang apoy sa Panginoon. Minsan nasanay na ang church, sige, basta may tumugtog. Sige, basta may tumayo. Sige, basta may mag-show up dyan. Kahit wala nang fire, dahil wala naman tutugtog, okay na lang. Worship team, ministers, volunteers, every Christian, every believer in this place, isang araw, haharap tayong lahat bilang mga anak ng Diyos. Hindi na bilang pastor, hindi na bilang mga mang-awit, lahat na lang. Isang pila na lang yan, mga kapatid. Sinong gusto mong kasama sa pila? At ang lahat ng mga naglingkod na walang apoy, sunog. Hindi ka impyerno, hindi ka sa hell, ititest lang lahat ng ating mga ginawa para sa Kanya. Church, I want to encourage you. Maglilingkod ka na lang din. Apuyan mo na. Magpapagamit ka na lang din sa Panginoon. Apuyan na natin yung pagpapagamit po natin, mga kapatid. Maring isipin ng ilan, okay na lang, basta ligtas ako. Hindi sa Diyos ang ganyang kaisipan, mga kapatid. Ang gusto ng Diyos ay magamit tayo doon sa pinaka-the best na pagkagamit sa atin ng ating pong Panginoon. Deserve ni Lord yung quality na pagpupuri natin. Deserve ni Lord yung quality na galaw natin sa harap ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Ganito po yung sinasabi ng ating pong pinag-uusapan ngayon. Ang kahalintulad ng mga nagtayo, na katulad ng damo, dayami o kahoy, sa mga ibabaw, sila yung naglilingkod na walang
apoy. Sila yung okay lang na magpagamit basta maitawid. Mga kapatid, ayaw po ng ating pong Panginoon. Naalala ko kagabi habang tinatapos ko po ito, may dalawang kapatid na naghahandog sa ating pong Panginoon. Sino yung unang magkapatid na naghahandog sa ating pong Panginoon? Si Cain at si Abel. Si Cain, ang sabi ng scripture, kwento ko na lang po sa inyo, naghandog siya mula sa kanyang ani. Ibig sabihin yung kanyang mga gulay, siguro prutas, naghandog siya sa Panginoon. Tapos yung kanyang kapatid na sino pong kanyang kapatid? Si Abel naghandog din ng tupa, kung di ako nagkakamali. Tupa po ba ang term? Sa madaling salita, hayop. Tingnan niyo po ha. Tapos sabi sa sunod na talata, hinandog niya yung pinaka-mainam. Nung matagal ko nang itong naririnig na kwento na to, ang alam ko agad, hindi mainam yung kay Cain. Pero kung i-check niyo yung Genesis, walang sinabi. Walang sinabi na hindi mainam yung kay Cain. Ang sinabi lang, pinakamainam yung kay Abel. Pero walang sinabi na hindi mainam yung kay Cain. Naghandog din siya sa ani na meron siya. So ang lagi kong alam dito, kaya hindi kinalugdan yung kay Cain dahil hindi pinakamainam. Pero walang sinabi. So ito yung tanong ko mga kapatid. Bakit ang kinalugdan ng ating Panginoon na handog ay yung kay Abel, hindi yung kay Cain? Palagay ninyo. Tanggalin nyo sa kaisipan muna yung mainam. Kasi wala namang sinabi kay Cain na hindi mainam eh. Ang sabi ng scripture, naghandog siya sa kanyang mga ani. Malay ba natin kung first fruit yon? Malay ba natin kung matatabang mga rambutan yon? Then, it hits me mga kapatid kagabi. Kung bakit kinalugdan ni Lord yung kay Abel. Kasi yung kay Abel mga kapatid, may involved na dugo. Ang gustong sakripisyo ng ating pong Panginoon, mga kapatid, yung merong buhay na involved. Yung may masasaktan. Ang gustong offering lagi ng ating Panginoon, mga kapatid, yung nasa konteksto ng pagsasakripisyo. Yung may anot, mga kapatid. Kaya sabi ng scripture, kinalugdan ng anghain ni Abel. Kasi in-emphasize ng scripture, mga kapatid, ang hinandog ni Abel ay may kaugnayan sa dugo na ginawa mismo ng ating pong Panginoong Hesus. Nandyan po kayo mga kapatid. When we offer to God, kapag tayo ay nagbibigay ng pagsamba sa Panginoon, naglilingkod sa ating pong Panginoon, malalaman mo mga kapatid, pag may apoy, kahit masakit nagpapatuloy. Kahit may ramdam na sakit sa loob mga kapatid, ibibigay pa rin sa ating pong Panginoon. Marami sa atin, nag-o-offer tayo sa ating Panginoon, libre. Walang bayad, second hand. May mga ilang karanasan na ibigay mo yan kay pastor, oh. Hindi na nasusuot itong polo na to, ibigay mo kay pastor. May washing machine dito, oh. Gamit na to, ibigay natin sa Thanksgiving. Nasanay tayo sa offering na walang bayad. Hindi kinalulugdan ng Diyos ang handog na hindi tutulo ang dugo. Kaya ang pinakamainam na handog ay yung buhay na Jesucristo na tumulo ang dugo doon sa cross ng Kalbaryo. Wala nang ibang hain pa ang sabi ng Hebreo na maibibigay maliban doon mga kapatid. What is your offering to God? What kind of offering do you have? Sometimes, kung ano yung maliit, yun yung i-offering. Sometimes, kung ano yung may diferensya, yun yung ibibigay pang anniversary. Nakaranas kayo? Medyo falsifikado itong kambing na ito. Bigyan natin to sa anniversary. Minsan may anak yung mga baboy. Yung ika-12 na baboy, na bulag, pilay. Ibigay ito kay pastor at pang anniversary. Nararanasan po ninyo? May sobra doon sa mga inani. Ibigay yan sa simbahan at sobra naman. Hindi dahil mga kapatid sa dami, I believe hindi sa paborito ni Lord si Abel or ayaw niya kay Cain. Ang nais ng Diyos ay handog na nasusugatan tayo.
Magagawa lang natin ito mga kapatid kung nag-aapoy tayo sa ating paglilingkod. Kasi bakit? Pag nasugatan ka na at wala kang apoy, you will quit in the ministry. Kapag ikaw ay na-offend, there are a lot of offense sa ministry. At pag wala kang apoy, kakainin ka ng offense na yan. Kaya napakahalaga mga kapatid, yung fire in our service to God, yung pagpapaapoy natin mga kapatid, sa paglilingkod po natin. Ang gusto ng Diyos ay handog na magsasakripisyo ng buhay. Kumusta po ang lahat ng mga tagapaglingkod? Buhay pa ba? Or namatay na ba para sa Diyos? O buhay na buhay para sa sarili? Napakadami mga tagapaglingkod. Buhay na buhay sa sarili. Buhay na buhay sa laman. Posible bang mangyari mga kapatid? Ginagamit ng Panginoon pero nasa addiction? Tingin po ninyo. Posible bang mangyari na ginagamit ng ating pong Panginoon pero namumuhay sa mga sariling gusto? Namumuhay sa laman? Kaya again, we will bring back. Babalik tayo sa ilustrasyong ito mga kapatid. Magpaapoy tayo dun sa mga personal na altar natin sa harap ng ating pong Panginoon. Ang sabi ng Leviticus chapter 6 verse 12 hanggang 13 na sinasabi ko po kanina, ang apoy sa altar ay dapat panatilihing nagniningas. Ito'y dapat gatungan tuwing umaga. Inihahanay sa ibabaw ng gatungang handog na susunugin at ang tabang kinuha sa handog ng pangkapayapaan. Hayaang laging may apoy sa altar at hindi ito dapat pabayaan ng mamatay. So ibig sabihin, araw-araw. Gagatungan pala, yung huwag mong hayaang mamamatay, araw-araw. Babangon at babalik ka doon sa mga prayer altar natin, mga personal, mga secret places natin, mga kapatid. Araw-araw, huwag mong hayaan na mamatay yung apoy. Kasi bakit? Sinusunog ng Panginoon dito. Yung hain natin, mga kapatid, kinalulugdan ng Panginoon, yung haing mabuti, nag-aamoy mabong samoy sa Diyos. Yung pangit naman na ialay natin dito, magiging abo. Magdadagdag apoy mga kapatid. Ang sabi ng Kawikaan, verse 26 hanggang chapter 26 verse 20a, namamatay ang apoy kung ubos na ang kahoy. Kayo nga lang po magbasa. 1, 2, 3, basa. Again, you cannot sustain your 2026 kung hindi mo susulungan every single day. Kung hindi ka babangon, maglalaan. Church, wag po kayong masanay na hindi na kayo nagbabasa ng Biblia. Wag. Church, wag kayong masanay na hindi na kayo nagkakaroon ng personal na pananalangin. Wag po mga kapatid. Dahil alam mo, o dahil sanay ka na, okay na lang, ganito ang buhay Kristiyano, hindi po ganyan nakadesign ang buhay Kristiyano. Every single day. Nararanasan ninyo kahit mananampalataya, merong last? Sino po nga amin? Kahit pastor, kahit may asawa na, every day, kailangan mong i-offer. Gigising ka ng madaling araw, sasabihin mo sa Panginoon, Lord, meron akong bagay na to. I-offer mo sa Panginoon. Ano pong mangyari mga kapatid pag in-offer natin to? Masusunog, magdadagdag apoy po siya, pero mabilis lang. Tapos ano pong mangyari? Magiging abo. Even Christian, there's greed, palagay po ninyo. Meron. So feeling mo, greedy ka, nung araw na yon, gising ka ng madaling araw, Lord, I repent. Nilalagay ko sa aking altar. So ngayon, madadagdagan uli yung apoy mo. Tapos, yung greed, it will turn to ash, abo. Insecurity, mga kapatid, kahit maganda, insecure. Tingnan po yung katabi po ninyo na matangos po ang ilong. Pag nakatabi niya na mas matangos ang ilong, insecure na yan. So you need to wake up early in the morning, Lord. Yung aking nararamdaman na insecure, nilalagay ko sa aking altar. Yung insecure na susunog. Yung dapat maramdaman mo insecure, nagiging apoy para sa'yo. At nagiging abo naman mga kapatid doon sa altar. Sa church, there are a lot of rebellion. Pag may gusto ang church, hihiwalay ka. Rebellion yan. Ayaw mo ng programa ng church, gusto mo mag-isa.
Pag gusto mo naman sabi naman ng church, mag-isa, gusto mo naman, grupo. Ialay mo sa Lord, Lord, may spirit ako nito. Ano pa ulit na mangyayari, mga kapatid? Mag-aapoy, yung imbes na maapektuhan ka, magdadagdag apoy sa ibang sinuko mo. Yung rebellion, nag-turn into abo. Pride, mga kapatid. Sino po ang aamin na marami sa atin? Relate po ang church, ano? Hindi lang sa church. Sa trabaho, sa pamilya, pride. Lord, gising ka ng madaling araw. Lord, I have pride. Nakikita ko ako'y nagmamalaki. Magkakamag-anak to eh. Yung competition, insecurity, magkakamag-anak to mga kapatid. Nandito rin yung kanyang pinsan na tampo. Naniwala kayo? Ialay mo kay Lord, Lord, nararamdaman ko yung pride. Parang ayaw kong makita na nagtatagumpay yung aking kapatid. Gusto ko ako lagi. Ito po mga kapatid, siguro makaka-relate, Tagalog na eh. Ayoko na ng English, Tagalog na. Meron po kayo niyan? Yung nilista kung ilang beses siya nakapaghugas? Hilingin mo sa Lord. Lord, kahit pang 3 beses ko na maghugas maghapon, sunugin mo, Panginoon. Sabi ng Hebreo, ang Diyos ang tumutupok. Ulitin ko, pag ang inoffer mo sa Panginoon ang iyong buhay, listen to this, mabangong samyo sa Panginoon, aabong. Pero hindi naman pinipigilan ka na i-offer din ito, mga kapatid. I-offer mo rin sa Panginoon. Susunugin din ng Panginoon, magdadagdag kahit papano ng apoy. Then it will turn into abo. Nagasin niyo mga kapatid? O ito, mga kapatid, may espiritu ba sa bahay ninyo ng ganito? Meron po. O meron daw. I rebuke it in the mighty name of Jesus. Offer it in the altar. Panginoon, alam niyo po, hindi kayo mangmang. Alam niyo sa inyong sarili kung ano na ang nag-ooperate sa inyo. Ang problema, mga kapatid, pinipilit nating mamuhay araw-araw na nililigtaan natin yung altar. Na dapat, meron tayo nung araw na yon, nung gabi maghapon na yon, mga kapatid, every single morning, alas 5, alas 4, alas 5, gising tayo, punta tayo dun sa altar. Panginoon, nagawa ko po ito. Panginoon, ito na yung ugali ko. So ngayon mga kapatid, ang ginagawa natin, gising tayo ng umaga, skip natin yung altar, laba tayo, kilos tayo, dala-dala natin mga kapatid. Even ang spirito na ito. Imagine. Sige, si Aaron na lang. Listen to this. A very simple illustration. Kung yung bawat spirit na to ay hindi i-offer ng isang mga tagapaglingkod, hindi i-offer ng isang tatay at nanay, ito po yung mangyayari. Church, listen to this. Kung ang kada umaga mo, mga kapatid, ay skip mo tong altar, you are the worship team, worshiper, kunin mo yung gitara,
O, halimbawa, mag-drums ka. Sige, drummer ka muna ngayon. Posible mga kapatid na makapag-drums pa rin, pero nararamdaman yung struggle. Balik ka, Kuya Aaron. Kaya every natin ng umaga, ito yung kahalaga ng altar mga kapatid. Punta tayo doon sa ating altar. I-offer natin ito. Kasi pwede kang magtaas ng kamay. Aaron, halimbawa nagpupuri ka sa Panginoon, taas mong kamay mo. Pwede naman eh. Pero yun nga lang mga kapatid, ramdam natin yung struggle. Kaya wag ka magtatanong, bakit pastor? Nagpapagamit naman ako sa Panginoon. Pero bakit ang bigat? Bakit pastor? Nilalakaran ko naman yung ministeryo yung meron ako. Pero bakit parang may mali? Mga kapatid, hindi naman ganyan talaga. Pero kung ililagay natin physically, mga kapatid, nakikita natin yung buhay natin, pwede kang magtaas ng kamay, iwagayway. Pwede kang magmisyon, pwede kang pumalo ng drums, pwede kang magsalita, pwede kang mangaral. Halimbawa, mangaral ka sa street preaching. Magsisi na kayo! Pwede. Pero kung hindi mo dadaanan mga kapatid, yung altar kada araw, ganito po naiipon ang kalagayan. Hindi lang natin makita visible. Kasi ang mga bagay na to ay spirito. Everyday mga kapatid, you need to surrender to altar. Can you imagine? Kung 6 na buwan ka nang walang altar. Listen to this. Na-imagine mo yung sarili mo kung ano na yung mga nakakabit sa'yo. Pero kung gigising ka ng maaga, punta ka sa altar, kada umaga, ilagay mo yung security, iyak mo sa Panginoon yung ugali mo, yung rebellion spirit, even yung tampo na meron ka, minsan kamag-anak, pastor, katamaran, yung pride, lahat ng spirit na nag-ooperate, greed, even lust, kahit sa babae, surrender it to the altar, yung mismong struggle mo, magpapaapoy sa'yo at magiging abo someday. This is the importance of altar. Hindi mo kailangan mangahoy mamaya. Paggising natin mga kapatid, visit your altar. Imagine, kung 6 na buwan ka nang walang panalangin, kung 3 buwan ka nang walang pagbabasa ng Biblia, walang personal na paglapit at pagluhod, pag-iyak sa Panginoon. Ngayon, ang apektado din yung pananampalataya mo. You can do lahat ng daily routine, but we feel the struggle. Ramdam natin mga kapatid yung struggle ng paglilingkod. Ramdam natin yung kakulangan, yung kakapusan sa paglilingkod. And yet, nandun pa rin naman naglilingkod pa rin. So can just imagine, tayong lahat, huwag mong ibaling ang iyong sarili sa iba. Ilang buwan na hindi mo nabibisita ito. Ilang buwan na walang pagtaas, personal ang kamay. Ilang buwan ka nang hindi nagbubuklat ng Biblia. Nasada kada umaga, paglapit natin, lahat ng issue natin na maghapon, Panginoon, nagkasagutan kami nito. Panginoon, nagtampo ako dito. Panginoon, medyo nagdaya kami sa ganito. Panginoon, medyo mayabang pala ako nung araw na to. Every day, yung imbes na maipon sa'yo, every day, nabibigay sa altar. Every day, nasusurrender sa ating pong Panginoon. Yung sana kabigatan, nagiging pagto sinunog, mga kapatid. Gaapoy. So hindi naman lahat pangit, may mga maganda ka rin ginawa, iaalay mo pa rin yan. Yun naman, magiging mabangong samyo. Parang taba na nag-aamoy masarap. Mabangong samyo sa harap ng Panginoon. So every day, may mga bagay na sinadya ka, may mga bagay na hindi mo alam, pero every day, we'll visit your altar. Sure ako mga kapatid, na magkakaroon ka ng apoy sa iyong pananampalataya. 100%. Hindi agad-agad, pero everyday, may inaayos ang Panginoon sa mga altar na meron po tayo.
Church, house your altar. And house your altar. Church, again, house your altar. And house your altar. Sabi ng scripture, kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. May paggalang at pagkatakot sapagkat tunay nga ng ating Diyos ay apoy na tumutupok. He is our consuming fire, mga kapatid. Kaya ang pinakang practical, hindi na ganito. Siguro pang saing na lang to kung pwede. Pero ang pinakang practical, yung buhay natin, araw-araw, ialay natin sa Panginoon. Roma chapter 12 verse 1. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo, nialay ninyo ang inyong sarili. Ano daw po? Bilang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Walang gitara, walang mic, walang amplifier, walang keyboard. Ang sabi ng scripture, isang buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Yung buhay daw natin. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Kapag hindi dumaan ang maraming mananampalataya, kapag hindi na-rebuild ang altar, kapag baliwala ang altar, mga kapatid, maraming pagkakataon sa ating pong buhay na hindi tayo magiging pagpapala sa mga nakapaligid sa atin. Napakahalaga ng mga salita na nagre-rema sa atin araw-araw. Napakahalaga, mga kapatid, kasi dyan ang gagaling yung pananampalataya. Sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sabi ng Kadalawang Kronika, chapter 7, verse 1 to 3, pagkatapos manalangin si Solomon, may apoy na bumaba mula sa langit. Tinupok ang mga handog at ang templo ay napuno ng kalwalatian ni Yahweh. Hindi nakapasok sa templo ang mga pari sapagkat napuno ito ng kalwalatian ni Yahweh. Nasaksiyan ng buong Israel nang bumaba ang apoy at ng templo'y napuno ng kalwalatian ni Yahweh. Kaya nagpatira pa sila, sumamba at nagpasalamat kay Yahweh at nagsasabing, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Today, hindi na physical na handog, hindi prutas. Salamat po sa naghandog ng saging. Tuwang-tuwa ang mga paborito ang saging ngayong umaga. Fasting daw. Pero hindi na ito. Sabi ng Roma, yung ating buhay na buhay, isang banal at kalugod-lugod. Kaya minsan may mga awitan tayo na parang wala na lang para sa atin. We therefore conclude na hindi naging kalugod-lugod ang ating buhay, hindi naging banal, hindi naging buhay yung ating buhay sa harap ng ating pong Panginoon. Today, it's about time to offer our lives to Jesus. As tayo ng fire sa ating pong Panginoon, na makonsume tayo, mga kapatid, na to the point, hindi na tayo magkocontrol, kundi yung Spirit na magkocontrol sa atin. Hallelujah. Kaya marami pong nasasaktan habang naglilingkod sa Panginoon. Kasi nag-o-offer ka ng empty. Pag nag-offer ka ng empty sa ating Panginoon, ikaw ang masusunog. Tandaan niyo po yan. Kung gusto mong maranasan ang mabangong samyo, ang kalwalatian ng ating pong Panginoon, you will offer to your altar yung pinakamainam sa iyo pong buhay. Mga kapatid, pag ang in-offer mo ay yung huli, sira, maaaring ikaw ang maapektuhan. But God is giving us encouragement today. Offer your best to God. Maghandog tayo ng pinaka-the best para sa ating pong Panginoon. Visit your altar. Hingi tayo ng tawad. Sa maraming panahon, kawalan ng oras, pagbaliwala natin, mga kawalan ng pagsasakripisyo, mga kapatid. Church, God
is really giving us encouragement and conviction. Revisit your altar. Bigay mo ng buong-buo ang iyong buhay sa harap ng Panginoon. Bigyan mo siya ng pagtitiwalang walang humpay ngayong pong umaga. And ask God for fire. That's a practical thing to do, mga kapatid. We are about to end ngayong pong umaga. Again, kumusta ang inyong mga altar? Can we ask Jesus this morning na magbigay siya ng fire sa atin? Hallelujah. Sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Hilingin po natin sa ating pong Panginoon ay consume tayo ng apoy na ito. Mga kapatid, pwede ka ulit magsimula. Hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Apoy lang ang wala, pero may pananampalataya ka pa. Wala lang init. Pero when we visit and when we ask God, Lord, set a fire in our soul. Consume us. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Church, to be honest, sino po yung gustong magkaroon ng apoy sa paglilingkod ng kanya pong buhay? Tayo po tayong lahat sa ating pong Panginoon. May isang awit po na tayo pong aawitin. Ito po ay paghingi ng fire sa ating Panginoon. We consider a corporate worship as our altar also. Hilingin natin, set a fire down in our soul. Na to the point na ang Panginoon na ang mag-contain, ang mag-control ng ating pong buhay. Hallelujah. Church, gustuin niyo po talaga. Hilingin po ninyo. I-acknowledge po ninyo na kung kayo ay mahina, kung malamig ang inyo pong pananampalataya, acknowledge it to God. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, malamig ang aking apoy or malamig ang aking pananampalataya. Wala akong apoy. Nasa compromising ako, Lord. I am in sin. Nasa mga kahinaan ako na sa nakalipas na linggo. Acknowledge it right now. Bring it to the altar. Corporate worshiping is also an altar to us. Pikit mo ang iyong mga mata ngayon. Taas mo ang iyong mga kamay. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Lord, apoy sa aming pong pagsamba. Apoy sa aming pagpupuri. Ask God for fire. More of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you. Once again. I want more. Set a fire in our soul. Set a fire. Set a fire down in my soul That I can't contain. that I can't control. I want more of you, God. I want more of you. Sing it that you believe it. Set a fire Down in my soul that I can't contain. That I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain. I can't control. I want more of you, God. I want more. Every lips will shout. set a fire down in my soul that I can't contain. I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire in my soul that I can't contain. I can't control.
want to believe it. I want more. Everyone. Set a fire In my soul, I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire that I can't, my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more. Set a fire. set a fire. Worship God right now. Control. Worship God right now. I want more of you, God. I want more of you. Shout! Set Fire a right now. Fire right now. Receive the fire right now. Fire right now. I want more. Everyone. I want more of you, God. Set a Fire down in my soul. that I can't contain. I can't control. I want more. I want more. Set a fire down in my soul. I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you. Set a fire that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more. Fire right now. Fire right now. Receive the fire right now. Hallelujah. I want more of you, God. I want more. I want I want more. Set your heart. Set a fire down in my soul. I can't contain that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Hallelujah. I want more of you, God. Let us worship the King of Kings. Hallelujah. Lord, we want fire. Lord, we want fire. Hallelujah. Personally, ask for fire right now.
close your eyes. 'Cause I want more of you, Jesus. Thank you, Jesus. Mga kapatid, bigyan ko po kayo ng ilang mga minuto to deal with God right now. Lahat ng area na naapuyan sa inyong pong buhay and lahat ng area ang gusto mong maapuyan sa iyong pong buhay, sa iyong sariling tinig, sa iyong sariling panalangin, consider your seat and your place today. That is your altar. Just close your eyes. Let's all bow. Thank you, Jesus. Can we have a moment of realization? How is our altar? And how's your altar today? Thank you, Jesus. If God is leading you to repent, every weaknesses, every wickedness, every shortcomings, lahat ng kawalan ng gana, hingi mo ng tawad sa Panginoon ngayong umaga bago tayo lumabas ng iglesyang ito. Sa mga panahong hindi ka nagbibigay ng panahon sa Diyos, just pray. Gamit ang sariling tinig habang nakapikit ang iyong mga mata. Everyone, even worshiper, musician, pastors in this church, leaders in this church, lahat ng tatay, lahat ng nanay, just close your eyes right now and ask for repentance. Sa matagal mong panahong hindi pagbibigay ng oras, hindi mo pagbisita sa iyong sariling altar. Church, we cannot make it unless we live by faith. Unless we live in the Spirit. Businessman, teachers, young pro, you cannot make it unless you live in the Spirit. Nanay, tatay, you cannot make it unless you live in the Spirit. Unless you live by faith and fire. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Gamitin ninyo, banal na Espiritu, ang mensahe ngayon pong umaga, na kahit kami tapos na, Panginoon, patuloy ka pong magsalita sa amin. Thank you, Jesus. Patawarin niyo ang aming pong buhay sa mahabang panahon na wala kaming ginawa sa aming altar. Patawarin niyo ang mga pamilya na hindi binigyan ng focus ng panahon ang aming mga altar. Patawarin mo, O Diyos, ang mga mananamba ng iglesyang ito sa maraming panahon na tumugtog kami, O Diyos, gamit ang aming sariling lakas. Patawarin niyo ang mga pastor. Nagpagamit kami, O Diyos, gamit ang aming pong mga sariling kaalaman. Lord, we repent today sa hindi pagbigay ng halaga,
sa isa sa pinakamalaga, Panginoon, na bahagi ng aming pong buhay. Lord, speak to us right now. Lord, give us conviction for that fire. Lord, alisin mo kami sa programa. Alisin mo kami sa routine. Lord, magpaapoy ka sa aming mga puso. Give us conviction to visit our altar. Kausapin ninyo, O Diyos, sa mga mananampalataya na dumalo sa mga oras po na ito, Panginoon. Lord, Holy Spirit, consume us. Consume us. Kayo ang magmaneho ng aming buhay. Kayo ang magkontrol ng aming pong buhay. Help us to reveal our altar to you, Father God. Thank you, Jesus. Just continue to close your eyes. May mga kinakausap pa po ang Panginoon. Hindi tayo nagmamadali. Just continue to close your eyes. Hallelujah. Nagbubuhos po ang Panginoon ngayon ng mga pangungusap sa mga taong handa at totoo na gustong magpaayos sa Kanya. Sige po, hindi pa po tapos ang Diyos. God is really giving us conviction. Huwag mong ihiwalay ang iyong sarili. Mga tatay, buksan niyo ang inyong mga puso. You are not exempted for the fire. You must rebuild your personal altar. Mga nanay, maaaring mapagod. Maaaring merong ilan sa inyo gusto nang umayaw sa paglilingkod. Wala po sa paglilingkod ng problema. Walang apoy ang iyong pananampalataya. It's about time to rebuild, to revisit your altar, mga nanay. You're not exempted for this fire. Youth department, young people, we are consumed by addiction of social media. Mas marami nating panahon sa gawa ng mundo. Young people, repent. Pray for repentance today. Just repent it. Just close your eyes. The Holy Spirit is moving upon this place. Just close your eyes and receive the conviction from heaven. Receive the fire right now. Receive the fire right now in the mighty name of Jesus. Receive the fire right now in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Huwag mong pangmatigasin ang iyong puso sa harap ng Panginoon. Mga kapatid, huwag nating pakialaman yung katabi natin. Just close your eyes. And God is really ministering to us right now. Hallelujah. Hallelujah. Be empty and the spirit of familiarity, I rebuke it right now in your life. I release fire right now in the mighty name of Jesus. Receive the fire right now in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Panginoon, apuyan po ninyo ang mga uhaw na taong ito, O Diyos. Receive the fire right now in the mighty name of Jesus. Hallelujah. That is your altar today. That is your altar today. Hallelujah. God is ministering to you right now. Hallelujah. Receive the fire. Receive the fire right now in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Sige po. Be sensitive for His move. Be sensitive on His move. Just close your eyes. Don't be shy. Hallelujah. He's outpouring His Spirit right now. Church, receive the fire of the Holy Ghost.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, for this fire. Hallelujah. Hallelujah. Anumang panlalamig sa pangalan ni Jesus, I rebuke it right now in the mighty name of Jesus. Every spirit of rebellion in this church, I address you right now to come out now. Go in the mighty name of Jesus. Every work of darkness, every sicknesses, hallelujah, every pride, in the mighty name of Jesus. Every complacency right now in this church, hallelujah, every lukewarmness in the ministry, I rebuke it in the mighty name of Jesus. 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 Thank you, Lord, for this fire. Hallelujah. Thank you, Jesus. Spirit of religion, spirit of witchcraft, wala ang karapatan sa lugar na ito. I command you to leave now. Leave now, go in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Anumang spiritong gustong sumuko, gustong umayaw, I dismantle you. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, I rebuke every unclean spirit in this church. Hallelujah. Thank you, Jesus. And I pray for fire. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Ramasiente no mo kanderebi sikororo bobo sekenderebi kandaraba. Libro momo siente reme kandarababa masekerebe. No bromomo kanderere masenterebe kandororobo. Just pray in the Spirit. Let's allot at least 3 minutes right now praying in the Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Rama kandere mosokororobobo. Libre masenterebe kandarababa kandororobo. Libre bosokorobobo. Yenderebe sekarararababa. Libro momo sienterebe kandarababa. Lebro momo kanderere bebe seterere kandaraba. Lobro bobo senterere kanderere. Lobro bobo senterere kandaraba siente. Nobro mo senterere kandaraba. Hallelujah. Thank you, Jesus. Address in the Spirit right now. Hallelujah. 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 Remove. Hallelujah. Break every spirit of condemnation. Break every spirit of lust. Break every spirit of guilt right now. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Rama siente no mo kandarababa. No brobobo siente reme kandarababa kanderebe. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Rama mama kanderere masiente rebe kanda. No bromomo siente rere kandarababa. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. On fire in this ministry. We want fire in our family. Lord, fire up our faith. Fire up our faith.
Just enjoy His stillness. God can give you a message even in silence. God can give you a message in the midst of our silence. God is really moving in this church. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Worship you. Glorify your name, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Once again, can we just raise up our hands into heaven? Father God, we come down before you. We humble ourselves. Muli kaming nagtataas ng kamay. This is our gesture of faith. Starting today, we will give value to our altar, Panginoon. We will give value sa aming pananampalataya. Lord, help us to live by faith, not by sight. To live in the Spirit, to give time in the Spirit, to worship and pray in the Spirit, and to obey even in the Spirit. Bless this church, Father God. Bless mo ang kada pamilya. Lord, i-remain mo sa kanila yung fire for this corporate worship until madala nila mamaya, O Diyos, sa kanilang mga personal na buhay. Ang worship team, youth department, mga nanay at tatay, ang mga young pro, businessman, teachers, government employees, Panginoon. We as a pastors, we need your fire. We cannot make it unless we live in the Spirit. We live by faith. Salamat po sa mga ilustrasyon. Salamat sa mga mensahe. Salamat, Panginoon, sa mga talata sa Biblia na nag-remind sa amin na kailangan naming apuyan ang aming pananampalataya. At mangyayari lamang ito, Panginoon, if we revisit our altar again. If we rebuild and if we give time to our secret place. Lord, ayusin nyo kami. Apuyan nyo kami, Panginoon. Bangon nyo kami. Tulungan nyo ang church na to, Panginoon, na hindi maging typical na church lamang. May ginawa ka, may sinabi ka, may inapuyan ka, may binago ka, Panginoon, sa iglesyang ito, Panginoon. Thank you. Thank you, Jesus. Maging sa mga susunod naming gawain, apuyan nyo rin ito, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus.
Thank you, Abba Father. Sa iyo ang papuri, pasasalamat, pagsamba. Sa pangalan po ng aming pong Panginoong Hesus. Everybody will say, Amen, Amen, and Amen. You may take your seat.